Senator Ping Lacson, pinaglolo ko lang daw ang mga Pilipino. Naku, matinding pasabog to mapatungkol dito kay Senator Ping Lacson ha. Oo, at eto, ICI may kumukumpas. Sino kaya ito? Ito yung mga mabubulgar ngayong araw dito sa video natin, kaya mas maganda siguro na i-like and share nyo itong video natin para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. Pero bago tayo mapunta doon, dito muna tayo at magtawanan. May nakita kasi akong post dito. Eto, yan. Ay sabi niya rito, alam ko na pinagkalooban ako ng tiwala ng sambayanang Pilipino. Ang galing. Hindi ko talaga alam kung saan kumukuha ng kakapalan ng mukha tong taong to. Pinagkalooban ka ng sambayan ng Pilipino. Ilan ba ang boto ng ng mga congressman? Sabihin na natin na 300. O sabihin na natin sagad na 1,000,000. 1,000,000 ang bumoto sa pagiging congressman, sa pagiging katulad niyan. San ba to si Martin Romualdez? Sa ba sa ano to? Sa Tingog Party List ba? At ang malupit ba doon, wala kang kalaban lagi. Ngayon, paano mo masasabing pinagkalooban ka ng sambayan ng Pilipino? So ibig sabihin kagustuhan ng mga Pilipino na yung ginagawa mong pagnanakaw ngayon? Ganun ba yon? Former Speaker Martin Romualdez, future Prime Minister of the Philippines. Ha? Tanginang yan. Hindi ko alam kung saan... Alam niyo ako, makapal ang mukha ko ha. Makapal ang mukha ko pero dito talo ako eh. Ang tindi ng kakapalan ng mukha nito ni Martin Romualdez. Biruin mo siya pa talaga may ganang magsalita na pinagkalooban siya ng sambayan ng Pilipino. Galit na galit nga sa'yo ang sambayan ng Pilipino dahil sa ginawa mong pagnanakaw sa pangbansang budget ng Pilipinas. Tapos ngayon sasabihin mo, pinagkalooban ako ng sambayan ng Pilipino. Sa paanong paraan? Sa paano, bakit? Yung pagiging House Speaker mo ba, pinagbotohan ba ng taong bayan yun? Diba ang bumoto lang sa'yo sa pagiging House Speaker mo, yung kapwa mo mga buhaya? So paano mo masasabi na pinagkalooban ka ng sambayan ng Pilipino? Unang-una, boto ng congressman ay halos nasa 1,000,000. Pababa. Diba? So sasabihin mo, pinagkalooban ka ng 1,000,000 na Pilipino? Sambayan ng Pilipino na yon agad sa'yo? Ang lupit mo naman dong. Maniniwala ako kay Vice President Sara Duterte, yun. Kahit ano pang budget kahit gaano kalaki ang iluklok na budget or ilagay na budget sa Office of the Vice President, deserve ng Office of the Vice President yun dahil pinagkatiwalaan siya ng milyong-milyong mga Pilipino. At ayun yung tugma sa sinasabi mong pinagkalooban ng mga Pilipino. Pero ikaw paano? Wala kang kalaban eh. Hindi naman dumaan sa botohan ng pagiging House Speaker mo. At hindi rin ginusto ng taong bayan na magnakaw ka sa pambansang pondo. Tapos sasabihin mo sa amin, ano ka? Pinagkalooban ng sambayan ng Pilipino, yung mga ganyang taktik, yung mga ganyang pananalita nyo, lumang tugtugin na rin yan. Minsan bagu-baguhin nyo ha. Minsan i-update nyo. Pang 1940s pa to. Kay Emilio Aguinaldo pa to eh. Etong etong pahayag mo. Hindi na naniniwala ang tao dyan sa mga ganyan. O subukan mo, tumakbo kang senador, tingnan natin kung mananalo ka. Alisin lang si Garcia sa Comelec ha. Oo, alisin lang si Garcia sa Comelec ha. Pwede yun. No? Kasi kapag nandiyan si Garcia sa Comelec, sure ball, panalo ka. Pero alisin mo si Garcia, ilagay mo dyan yung partido ng Duterte. Talagang transparent at hindi one-sided. Neutral sa lahat ng bagay. Walang kinikilingan. Tignan natin kung may boboto sa'yo.
Pinagkalooban daw ng sambayan ng Pilipino. Hindi ka ba nanginginig dyan sa pinagsasabi mo? O, eto pa isa. O, eto matindi na sinabi na ni Toby Tiangco. Sabi ni Congressman Toby Tiangco, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. That's true. Kung talagang katuwang ang DFA sa hustisya, dapat kasi kanselahin na ang passport ni Saldico. Alam nyo, ito hindi lang din, ang nakukulangan lang ako dito kay Congressman Toby Tiangco kasi hindi niya tinutumbok talaga yung talagang ayaw magpa-cancel nitong passport ni Toby Tiangco, ni Saldico. No. Alam naman na natin kapag inutos ng presidente yan na kanselahin nyo yung passport niyan, automatic yan. Walang magagawa ang DFA dyan. Ngayon, ganito yan. Ang DFA naman, kung gagawin nila na ikansela ang passport ni Saldico, yari naman sila kay Marcos. Kasi nga, si Marcos nga ayaw ipakansela yung passport ni Saldico. Sila pa kaya. Pero sa totoo lang, ang kapangyarihan din nasa DFA. Ngayon, tama yung sinabi ni Congressman Tiangco na kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Siguro, kaya malay natin, di ba? Gusto naman din ng DFA, kaso may kumukumpas. Kagaya nga dito sa video na papanoorin natin na may kumukumpas sa ICI para pagtakpan ng totoong issue. At eto po yun, papanoorin po natin sa pamamagitan ni Ma'am Malu Tikia. So ito po, pasok. Umpisan muna natin dito sa balita na napakinggan natin kanina. Yun nga, yung nasaktan si BOC Commissioner Nepomuceno dito sa naging report ng US State na isa nga ang BOC sa pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno dito sa ating bansa. Prof, komento nyo dito na naglabas ng ulat ang US State at na-flag nga ang Bureau of Customs. Well, Jason, ang Bureau of Customs naman has consistently been an issue. Siguro tama rin naman yung sinabi niya na hindi siya yung head nung period na nagkaroon ng pag-aaral ang State Department at na judge nila na one of the corrupt or the main corrupt agency in the country. Kailangan lang natin siguro tingnan in terms of yung reform na ini-institute ni Commissioner Nepomuceno kasi hindi naman made public kung ano yung mga reforms na yan. So, it's one thing to say na hindi ako yan. It's another thing to say na ito yung mga ginagawa namin. Ang siguro mahalaga dun sa sinabi niya, napaka-importante ng custom sa revenue. Usually, meron silang target na kailangan makamit siya at saka si BIR para dun sa paglikom ng mga revenue para sa pamahalaan. So, ang kailangan lang sigurong maklarado dyan, from the time na siya ay umupo hanggang ngayon, ano na yung mga reforma na nagawa. Yung pag-fire ng tao, kalimitan kasama yan pag linilinis mo ang isang ahensya. Pero gawin nating klarado ano yung mga solusyon na na-introduce. Kasi wala naman siyang sinasabi publicly ano yung mga ginawa. Yung computerization has been there since the time of FBR. May attempt to computerize everything. Nagkaroon rin ng attempt na magkaroon ng X-ray, no? na naging source ng anomalya rin sa purchase. So, siguro tingnan natin kung saan nanggagaling yung judgment ng State Department kung bakit nasabi yun. Prof, dako naman po tayo dito sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan kung saan ay nagbigay rin ng komento si Vice President Sara Duterte kasi sinabi nga sa isang panayam sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na kampante siya sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control projects na hindi maililink
sa kanya at sabi niya wala naman dapat daw itago ang palasyo. Pero para kay Vice President Sara Duterte, parang nakakapagtataka lang na ganun ka kampante, ganito ka confident si Pangulong Marcos para sabihin na hindi maiugnay, hindi madadawit ang Office of the President. Your thoughts on this, Prof? Alam mo, yung tama naman si Vice President na magtataka ka kasi unang-una, ang ICI, creation niya ng executive branch. Creation ni Mr. Marcos, EO 94, yung lakas, yung kapangyarihan niyan ay na-define doon sa EO 94. So, from the outset, nung EO 94 was made public, nakita na ng lahat na medyo may kahinaan in terms of yung kapangyarihan na meron siya. Pangalawa, hindi ka dapat nagsasabi na definite na hindi aabot sa iyo kasi for the basic reason na pinirmahan mo yung Budget. pinanggalingan ng pondo, no? Yung tinatawag natin budget, pinirmahan niya yung GAA eh. At kung titingnan mo consistently in the past 3 years, maunang malya. Noong 2023, nagkaroon ng tinatawag na unprogrammed appropriations. Noong 2024, 2025, nawala ang unprogram, grabe naman ang insertions, no? Hindi natin alam na may leadership fund na tinatawag na nasa NEP pa lang may insertions na. So, paano mo masasabing hindi aabot sa iyo, no? Ikaw ang pumirma, ikaw ang nagre-release ng pondo. Kahit dun sa insertions, ang sabi nila, hindi naman nalabas lahat yung mga for later release. Pero even as we speak today, meron siya rini-release na under dyan sa FLR. So, kung rini-release niya, alam niya yon, di ba? May consent siya sa lahat ng insertions na yon. May consent siya na, wag muna natin itong release. May consent siya na i-release natin. So, this early, sa tingin ko, mali namang sabihin yung ganon. Kasi, hindi pa tapos. Wala nga tayo nakikitang kinakasuhan na politiko. Correct. O nag-umpisa na yung hearing, no, na yung sa korte. Wala tayong nakikitang politikong nakulong. So, sa tingin ko, kung gaganunin niya yung proseso, talagang hindi maniniwala ang taong bayan dyan sa ginagawa ng ICI. At yun nga, Prof, sinabi rin ni Pangulong Marcos na ito daw ay politika, yung iniuugnay o idinadawit ang Office of the President sa mga issue ng katiwalian, especially dito sa particularly yung sa mga maanumalyang flood control projects. Sabi niya, politically motivated. Dok, Prof, sa ngayon po ba, tama pa rin bang sabihin ni President Marcos na politically motivated ito? Na para naman kay Vice President Sara Duterte, hindi na to politika dahil wala naman siyang tinatakbuhan at hindi naman panahon ng kampanya. Oo, Jason, tama yun, no? Ang dali mong sabihin lahat na politically motivated, no? Katulad ng yung ginawa ninyo kay Vice President, politically motivated yun, di ba? If every leader Pati yung kay Pangulong Duterte. will say it's politically motivated, nawawalaan yung prinsipyo ng transparency and accountability. Kasi madali mong itapon yun na, Tama. hindi politically motivated yan. Pero from the beginning, wala naman transparent sa proseso at hindi nagiging accountable. Yung SALN, di ba, itong bagong ombudsman natin, he came up with a memorandum for the release. Pero pag binasa mo yung memorandum, ang daming step by step na dadaanan bago mo makuha yon. Ang SALN before Ombudsman Martires it was made public, no? Nasa online, you can download, anyone who wants to study it can download it. Bakit hindi naging madaling maka-access ng SALN? Kasi dun sa nangyari kay Chief Justice Corona na ginamit yung SALN
as a weapon, no? Alam mo itong administrasyon na ito, ang daming wine-weaponize eh. Kahit simpleng bagay, wine-weaponize. Totoo So, yan. siguro kailangan nating tingnan yan sa lente ng transparency and accountability. Doc, sorry, baka makalimutan ko. Speaking of weaponization, no, dahil syempre sila ang nasa gobyerno, sila ang nasa kapangyarihan, sila ang Nakala ko si Adma rin nagsasalita. Si Sir Paul pala, kaboses. nasa posisyon, paano ba masisiguro ng publiko ho natin, ng mamamayan ho natin na nagbubuwis, di ba? Tayo, nagbabayad tayo ng buwis, na sa pinakamataas na posisyon, sinabi nyo na, siya yung nagpipirma ng pondo, imposibleng hindi niya napag-aralan ang budget, papaano nag-come up ng ganito, pero and yet pinirmahan pa rin niya, tapos lumutang yung ganitong issue ng malawak na katiwalian. Papaano makakasiguro ang mamayan natin na hindi mapapanagot as far as transparency and accountability is concerned, Professor? Alam mo, Paul, basic kasi yung nangyari eh. For the past 3 years, may ganitong nangyayari sa pondo ng bayan. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam. Kasi tatlong budgets yan. Yung proseso ng transparency, nakita natin na may problema sa sistema, may problema sa procedure ng pagpapasa ng budget. Kaya nga nag-i-introduce sila ng reform. Pero kahit na in-introduce mo yung reform, at the NEP level, hindi sila nagpapakatotoo na may insertions na sa NEP pa lang. No? Yun yung tinatawag na leadership fund. So yun yung issue ng maging transparent ka, di ba? At pag nasabing may leadership fund ba kayo, maging accountable ka. Tama. Sabihin mo, oo, hindi, yan ay nagkaganyan dahil sa ganito. Pangalawa, 3 taon na yang paulit-ulit na yan o, happy pa sila dyan, no? Oh, ngayon, wala na silang alam. Yun yung kalala dyan, eh. Sabi na hindi tayo pwedeng magkaroon ng unprogrammed appropriations. Dahil, ang basic dyan, kung sa isang bahay, ang kita ng padre de pamilya o pati ang nanay, kung pareho sila nagtatrabaho, ay 1,000 lamang, hindi ka pwede ang gastos mo 2,000 o mahigit sa 1,000. At the micro level, sa household level, natututo tayong bumaluktot sa kumot kung kulang. Makikita mo dito sa ginagawa natin sa budget natin, ang taas-taas ng expenditure. Pero ang revenue natin, parati tayong may shortfall. So, dyan pumapasok yung sinabi ni Commissioner Nepomuceno na hindi naman tayo basta-bastang mag-aalis kasi baka mahirapan yung revenue targets ng customs. So, babalik ulit tayo dun sa kung ang ginagastos mo ay mas mataas kisa sa kinikita mo. At yung ginagastos mo, ang konti na nga ng kinikita mo, nauuwi pa sa korupsyon. Puro pa Kaya utang. kailangan maging transparent. Saan mo ginagastos ang bawat piso na binabayaran ng taxes ng mga Pilipino? At dun ba sa paggastos na yun ay napupunta sa tama o napupunta sa bulsa ng iba? Masaklap dyan kapag yan ang tanungan mo, kakasuhan ka na. Kung matatandaan natin nung nagtanong si Doc Lorraine Badoy at si Ka Eric mapatungkol kay bakit binigyan or totoo bang binigyan etong si Martin Romualdez ng 500 billion para sa mga congressman daw, sa mga proyekto ng congressman, kaagad silang kinasuhan. Yun yung masaklap dyan na nagtatanong ka lang pero ayaw nila ng ganun. Gusto lang nila ang mangyari sa kanila ay paboran mo lang ng paboran yung kanilang ginagawa kahit alam mong mali na. Yun yung gusto, yun yung kagustuhan. Kadalasan na nakikita natin sa galawan, lalong-lalo na dito kay Saldico at may Martin Romualdez. Tapos ngayon, 'di ba, sila yung pumirma ng budget. Ngayon sila din yung mga nagtuturuan.
Hanggang ngayon nga si Grace po nga, hindi nga natin naririnig yung ano. Biruin mo, may balitang lumabas na 11 billion ang insertion ni Grace po. Na isa sa mga pumirma sa 2025 national budget. Na alam na, ito pa malapit, alam naman na nilang merong blank doon sa bicameral report. 'Di ba? Na biglang sasabihin ni Marcos Jr. na alam niya 'yon, she's lying. She's lying because she is president. She's lying. 'Di ba? O ngayon, sino ang nagsisinungaling? Sino ang nagsisinungaling ngayon, 'di ba? Ikaw mismo ang naglaglag sa sarili mo. Ang lakas-lakas ng sasabihin mo, tapos ang tinatanong sa'yo, bycam, ang sinasagot mo, gaa ka ng gaa, tanga ka. She's lying! Tandaan niyo pa yan? Yung proseso ng transparency eh. So kailangan makita ng taong bayan. Kaya yan dyan sa ICI. Tama lang. Pera nila yun eh. Dapat lang. Naman ako doon, i-public nyo. Kasi hanggat hindi nyo pina-public yung proseso ninyo, hindi maiintindihan ng taong bayan. Hindi transparent yung proseso. So paano mo magiging accountable kung sino man yung mastermind, politiko, o taga-executive na kumita ng salapi. So napakahalaga yung yan dalawang bagay, transparency and accountability. Kung ang leader mo nagsasabi hindi aabot, sigurado siyang hindi aabot sa Office of the President. Doon pa lang sa bagay na yun may problema na tayo kasi hindi pa tapos ang proseso, 'di ba? Pero nag-render siya ng judgment. Nung linabas niya yung information na 15 contractors, bakit 15 lang ina-identify niya? Bakit so much lang na project? Bakit? Masama pa nga doon, Prof. Malo Tikia, 15 na nga lang, hindi pa tinututukan yung 15 na yun. Nakatutok lang sa Diskaya at Alcantara at saka Wawaw Builders. Pero yung kay Saldico mismo, hindi pinapansin. Bakit kaya? Isa sa mga katanungan ngayon, bakit kaya? Masama pa dito, hindi pa ipapatawag ng Senado. At masama pa dito, mukhang malabo na magkaroon ng hearing ang Blue Ribbon Committee. Bulacan ang ginawang proof of concept ng operation. Bakit hindi sa probinsya niya, sa Ilocos Norte, no? Actually, parang papunta na ata doon si Mayor Magalong kasi na-mention na yun na ang Ilocos Norte ay meron din malalaking pinaglagakan ng pondo for flood controls. Oo, Paul. Tapos, di ba, Sunwest ang sinasabi nila, bakit hindi kayo pumunta sa Bicol? Bakit hindi nyo tingnan ano nangyari sa Bicol? Ano nangyari sa Marikina? Yung 6 na deputy speakers, lahat yan kasama dyan Pero hindi na rin ata sila nakikita ngayon, Doc. Precisely. So, anong nangyari? Bakit ang pinupunto? So, kung titingnan mo kasi, may nagkukumpas. At yung nagkukumpas, sinasabi sa taong bayan, dito tayo tumingin. So lahat naman tayo doon titingin. Sino kaya yan? Yung ibang probinsya, there are 82 provinces. Right? And so many, if you look at Luzon, Visayas... Sino ka, ang pinakatanong dito, sino kaya yung kumukumpas na yan? Yan dapat ang una ding ngayon siguro naman hindi na natin kailangan pang pangalanan. Diba? Hindi naman na natin siguro kailangan pang pangalanan kung sino yung kumukumpas na yan. Sino ba nagbuo niyan? Kung sino nagbuo niyan, yan ang kumukumpas dyan. Kati ng ilong ko. No, kung sino yung bumuo niyan, siya rin kumukumpas niyan. Tingnan nyo, saan sana napupunta yung issue. Rumble na yung issue ngayon Kesyo dito, ang isang mapupunta na naman sa mga Duterte. Diba? Ganyan kalupit. In Mindanao, mas yung pag kinorelate mo siya dun sa basin system ng Pilipinas, mas maraming river basin sa Luzon. So technically, mas mataas ang probability ng baha. So titingnan mo lang siya, bakit hindi Pampanga? 'Di ba? Ang dami-daming bakit. So nung release yung impormasyon na may 15 na sila yung nakakakuha ng malalaking proyekto,
doon pa lang sa simula, sinabi mo na hanggang dito lang tayo ha. Kaya nakikita mo ang daloy ng ICI hanggang dito lang tayo. Plus Bawal kang lumagpas. Pwede kang lumagpas pag nakikita nyo sa daanan na masasagasaan nyo ang Duterte, pwede yun. Pero kapag nakita nyo sa daanan na masasagasaan nyo ang Marcos, ang Romualdez at ko, balik. Kailangan dito ka lang. Ha? Ganyan ka lang. Diyan ka lang sa daanan na yan. Oo, pero pag alam nyo naman na mababangga nyo yung Duterte, go! Unlimited go! No, ganun ang nangyayaring kumpas dyan. Pag sa Duterte, go ka lang ng go. Pero kapag alam mo na mapupunta ka na doon sa mismong tumbukan ng issue na to, na nandoon sa taas ay Administrasyong Marcos, Speaker Martin Romualdez, Saldico at mga NPA, naku po, ayan na, umatras ka na. Bawal yan. Nutol pa ang Senate Blue Ribbon Committee. That's Under... right. So again, Paul, nakikita mo ang kumpas. Nagkumpas sa House, dun sa Infra Committee. Ang nangyari dun sa Infra Committee, Itigil na lang daw. binato sa Senado at binato sa kasama na si Duterte ng panahon ni Duterte. Nangyari sa Senado, wala ka nang naririnig dun sa mga congressman na sinabi. Tapos ang nakakatawa dito, hindi nila maintindihan how to handle Diskaya. 'Di ba? Hindi mabigyan ng witness protection, hindi papunta-punta na sa DOJ hanggang sabihin ng mag-asawa ay hindi na kami magko-cooperate. Tapos sasabihin may proteksyonan. Sino ba nagpro-proteksyon? Kasi kung talagang gusto ninyo to go to the bottom of things, doon pa lang sa ano bang distrito 'yan? Ano bang distrito si Saldico? Anong distrito si Momo? Anong distrito si Grandioso? Anong distrito? Ang dami niyan. Pero doon ka lang mag-concentrate doon sa inner core ni Speaker Romualdez. Makikita mo na kaagad eh. So, hindi ako naniniwala na may magandang patutunguhan ang ICI. Yan. So, talagang pinroklama tuloy. Talagang binahagi na ho ni Prof. Malo na talagang may kumukumpas dito sa ICI. Masama nga dito, wala talaga silang patutunguhan. Kagaya nga na sinabi ko, ulitin ko, ang kumpas ay hanggang dito lang na maaabot na nila ang dulo na andoon ng Marcos, Romualdez at Saldico, dapat hindi na sila makapunta doon. Kailangan hanggang dito na lang. Pero kapag Duterte na yung nandoon na natatanaw sa investigasyon ng ICI, go lang ng go. Wala nang atras dyan. Tumbukin mo na, banggain mo na. Ganun ang nangyayari. Samantalang dito tayo sa isang pahayag ni Ma'am Malu Tikia dito sa kay Ping Lacson na parang pinagloloko nga lang ni Senator Ping Lacson ng mga Pilipino. So panoorin natin to. Prof, nakakapagtataka rin po ba dahil sabi nyo nga po may kumukumpas tapos ngayon parang gusto nang idawit at imbestigahan naman yung posibleng ugnayan ng mga Diskaya kay Senator Bongo at ngayon yung mga posibleng koneksyon ng mga Diskaya doon naman po sa mga Villar. Makikita mo bakit pa, di ba? Kung ikaw ay nag-iimbestiga, tapusin mo Prof, hindi pa tapos kay ano? Patalon-talon. Hindi pa tapos kay Zaldico, hindi pa napupunta o hindi pa naiimbestigahan. Naiimbestigahan si Zaldico ng maayos, hindi pa naiimbestigahan pa ng maayos si dating House Speaker Martin Romualdez. Ngayon naman po, ayun na, jump na dahil sa iba pang mga personalidad. Kaya ako nag-agree ako yung latest call ni Congressman Toby Chanco na ilabas natin
by district, by party list. Kasi may laman yung sinabi ni Congressman Chanco. Doon sa district na nagpa-park, di ba? Dalawang klase yon, park at saka, ano yung nga yung isa? Letter S? Basta yung dalawa. Pag nag-park ng pondo, ibig sabihin nun, may graft and corruption na doon. Bakit hindi nila tingnan yon? Ang daming sinabi ni Congressman Chanco, pero ang hinanap lang niya kasi si Saldico eh. Pero pag nakita mo saan pinapark ang pondo ng bayan, Alam na. makikita mo ito yung circle ni Speaker Martin Romualdez. At doon talaga natutumbok yung issue na yun. Kasi nandun na eh. Ang masakit nga lang talaga dito, ayaw nilang kagatin. Kasi nga, wala sa kumpas. Pag ganon, kailangan mo buksan if you want to be transparent with it. And being transparent is you can hold someone accountable because the process is transparent. Nothing is transparent now. They showed their card, ito, 15 kontratista, ito, ang mga projects, ito, this much. But sino ang nag-put together na almost 1.5 trillion? Hindi naman sila nagsabing almost 1.5 trillion ang nawawala eh. Diba? So, again, itong ating tinatahak sa ICI, I'm sorry to say, isang malaking pambubudol ang ginagawa. Kasi we spend so much time, resources in trying to ferret the truth, but we're not getting it simply because there is no transparency. Actually, Professor, noong sa ilalim lang liderato ni Senator Rodante Marcoleta, itong Senate Blue Ribbon Committee, ang daming mga Pilipino actually na nabuksan yung kanilang totoo yan. pag-asa na, uy, ito, parang lumilinaw. Papunta tayo doon kung sino talaga ang dapat mapanagot. Pero since ang lower house, pinatay na nila ang investigasyon, pinasa sa Hindi, kaya nila pinatay yun dahil alam na nila at maisa sa plano na nila na palitan si Senator Marcoleta. Kaya nila pinatay yung investigasyon sa lower house, sa Congress. Kasi nga alam nila na sasaluhin sila ni Tito Soto, sasaluhin at ililihis ni Tito Soto at ni Ping Lacson yung issue mapatungkol kay Romualdez at Saldico at maaaring pati na rin kay Marcos Jr. Kaya nila itinigil yun eh, namanalata nyo. Kasi alam na nila na mapapalitan na si Marcoleta. Nagpalit ng liderato ang Senate Blue Ribbon Committee, nag-recess sila ngayon. And then here comes the ICI na hindi naman na ipupubliko. Sino ang pwedeng naiisip mo na manguna para balikan kung sino ba talaga ang umpisahan ulit doon sa pinakaugat, mga pangalan, personalidad na dapat tutukan bago iwan, dapat napapanagot bago lumipat sa ibang issue na naman at ibang personalidad. May naiisip ka ba na pwedeng manguna? Wala na yan. It will die a natural death, just like what happened to Napoles. Unfortunately, si Napoles lang ang nakulong, di ba? So, parang deja vu na naman tayo. Pero ito malala. Kasi ang laki ng pondo. Alam mo ba sa kasaysayan ng Senado, first time lang na na-unseat ang sitting Blue Ribbon Chair? Kaya makikita mo may kumumpas. May kumumpas. How do you remove a Blue Ribbon Chair? That's a decision by the plenary. You can only do that if you remove the Senate President. You cannot remove a chairman sa plenary kasi collective yan eh. So they had to remove the sitting Senate President in order to remove the sitting Blue Ribbon Chairman. Tama. And after they were removed, look what happened. Diba? Yung si Gutesa, yung that Marine guy, Orly. tama lang siya, 'di ba? Tama lang siya hindi mag-avail ng protective custody ng DOJ. Why? Hindi siya safe.
Tingnan mo, nagtago yung tao, 'di ba? Dahil malalim yung sinabi niya. He was able to name the staff of Saldico. He was able to identify the places where they delivered the money, where they got the money, how they did it. Pero nagawan nila. Ang hindi lang natin alam, Paul, is paano ba yung scheme ng operation nila? Paano sila kumita? Kasi sabi-sabi lang yung 30%, 20%, etc., etc. Iba pa yung park. Ako, ang gusto kong malaman, paano nagawa yung park? Nagpa-park ka ng pondo, dun sa pinag-parkan mong distrito, may kita na kaagad yung congressman. Yun, klarado yun sa sinabi ni Congressman Tommy Chanco. Meron rin yung I forgot the term he used, yung sharing or something. Yun, kailangan natin malaman kasi how are you going to correct something that you do not know how it was implemented? Diba? Nangyayari kasi ngayon pag may lumabas na witness at itinuro si Martin Romualdez at Saldico, sinungaling na. Sinungaling agad ang turing eh. 'Di ba? Pero pag may witness at tinuro ang Duterte, bayani na ng bayan. Bayani ng bayan 'yan. Pagawa ng rebulto 'yan. 'Di ba? O ngayon, katulad na lang 'yan. Ginagawa pa nilang, maaari pa nilang gawing state witness si Romualdez. Sobrang daming tumuturo kay Romualdez. Buti na nga lang talaga din eh. Mayroong katulad nila Toby Tiangco, Mayor Magalong, Orly Gutesa, na talagang inailalabas. At Kiko Barsaga, Congressman Libiste, na nailalabas yung talagang tunay na issue. Hindi na itatago. Kasi ang focus ng gobyerno, unang-una, kaya binuo yung ICI is para itago lahat eh. Para kolektahin lahat ng issue kay Marcos Jr., Martin Romualdez, mapatungkol sa pangbansang budget ng Pilipinas or pambansang pondo ng Pilipinas. At ang gagawin nila, lilikumin nila lahat ng issue na yun para hindi lumabas sa taong bayan. At ngayon, ang gagawin pa nila dyan, katulad dyan, yung ginagawa sa ibang senator, kala Chis Escudero, kala Senator Bongo. So, ang gagawin dyan, yan yung pagpopokosan ng ICI. Yan ang pagpopokosan ng COMELEC. Yan ang pagpopokosan ng Blue Ribbon dahil hindi pa sa ngayon, hindi pa rin po safe ang Blue Ribbon. Dahil unang-una, kung ang pumalit man dyan, si Erwin Tulfo man, lalong-lalo na kung si Risa Ontiveros yan, ay mas talagang dilubyo yan. Talagang, kasi kung ano yan konektado yan ICI, Blue Ribbon, tapos yung iba pang investigation na ginagawa sa nakawan, sa nangyaring nakawan sa pambansang budget. So lahat yan, pati pala Congress yan, yung tatlo na yan, Congress, Blue Ribbon sa Senado, at yung ICI, magkakakonektado lahat yan para pagtakpan at huwag makalabas yung issue na maaaring makapunta or umugong mapatungkol kay Marcos Jr., Martin Romualdez at Saldico, mapatungkol sa pambansang pondo ng Pilipinas. Yan yung nangyayari dyan talaga. So kaya yan sila binuo para panibagong panakipbutas, panibagong isang matibay na grupo na para pumrotekta sa mga kawatan sa bansa, sa kaban ng bayan. Yan ang totoo. Kaya yung sinasabi ni BP Sara na, wala namang kwenta yung ICI niyan eh. Ang laki-laki ng confidential pa ng Office of the President. Di gamitin nyo yun. Totoo yun. Ba't hindi ginagamit? Sabihin na natin gastusan mo ng 1 billion yung issue sa pambansang budget na yan. Gastusan mo ng 1 billion yung issue naman sa bagong budget na 2026. Kasi doon, kumaka na din sila eh.
pustahan tayo na merong nangyayaring nakawan sa 2026. Ilang beses ko nang sinabi yan na tayo nakapokus doon sa issue ng 2025 national budget habang ninanakawan tayo sa 2026 national budget. Totoo yan. Tangin natin mo, mga ilang buwan, lalabas at lalabas yan. Itong mga DE ng Bulacan, etc., etc., oo, nakakashock ang mga sinabi. Pero ilang district engineer ang ganyan? Huwag mo sabihin sa akin, sa Bicol, kung saan doon si Congressman Saldico, walang ganyan. At hindi mas malala doon, huwag mong sabihin sa akin sa distrito ni Speaker Martin Romualdez, yan hindi mas malala. Huwag mong sabihin sa akin na sa distrito ni Sandro Marcos, Lily White. So, yung mga yun yung mga personalities na yun, sa Pampanga, di ba? Tapos, i-correlate mo yan sa ilang bang legislator ang kontratista o merong member ng pamilya na kontraktor. Nandiyan na si Senator Ping Lacson Sinabi niya 67. Ba't ayaw niyang ibigay yung listahan? Sinabi niya almost all of my colleagues. Yan, isa pa yan. Ba't hindi niya ibigay yung listahan? Tama. Di ba? Yun ang... Ang nangyayari kasi ngayon, tinatawag nilang bayani si Lacson sa puro salita lang din. May listahan, may ganito ganyan, pero hindi pinapakita. Hanggang sa wala na siya sa Blue Ribbon Committee. So ba't hindi niya pinapakita? 'Di ba? Kasi nga sa totoo lang, totoo po na merong listahan. Si Senator Ping Lacson mapatungkol diyan. Totoong-totoo po 'yun 100%. Alam niyo kung ba't hindi niya pinapakita? Kasi nandoon sa loob etong pangalang Marcos Jr., Martin Romualdez at Saldico. Yun ang totoo dyan. Kasi magtataka kayo, hindi naman niya magsasalita na may hawak ako listahan dito kahit hindi totoo. Hindi magsasalita ng ganyan si senator, ang isang senador, ang isang tao na isa rin sa nag-iimbestiga dito sa pambansang budget. Hindi niya sasabihin yun. 'Di ba? Kasi paano pag hinanapan siya? Meron talaga siya. Kaso hindi niya mailabas-labas kasi marami siyang masasagasaan. At yun ang isa sa mga role ng ICI, Congress at ng Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson at ni Soto. Kaya nga sa sobrang ni Ping Lacson, sobrang stress niya. Kasi nga hinahanapan niya talaga siya at hahanapin talaga sa kanya. Kagaya ng sinasabi ni Ma'am Malu. Alam din niya ni Ma'am Malu Tikia. For sure alam niya yan. Na meron talagang kopya. Meron talagang pinangahawakan si Lacson. Kaso hindi mailabas kasi nga andoon yung mga kailangan nilang protektahan. Yun yung masama dyan. Nalulungkot dahil ginagawang tanga ang publiko. Oo. Para ka nag-i-striptease. Pinapakita mo, meron akong ganyan. Tapos pag challenge mo, tatahimik. Ano ito? PR game? Nalala ko nga, Prof, yung sinabi ni Vice President Sara na itong nangyayari ngayon at itong ginagawa nila, Zarzuela lang. At Yeah. Prof, agree po ba rin po kayo? Kasi naalala ko nung ginagawang sarsuela. Oh, ginagawang sarsuela. Ni VP Sara sa mga nakaraang ambush interview, sinabi niya na itong investigasyon na pinangungunahan nga ni President Marcos sa pamamagitan ng ICI ay parang magiging excuse lang yan ni President Marcos para sabihin nila sa publiko, oy, may ginagawa kami, may ginagawa yung administrasyon kaugnay dito sa mga korupsyon, sa mga maanumalyang proyekto. Alam mo, Jason, all of these things are essentially trying to reboot the presidency. The institution, trying to reboot so that they can claim that I stood up for something, I fought for you, di ba? May kalinga ako, nararamdaman ako ng tao. Those are the issues against him in the first 3 years.
And after 3 years in the midterm, after the result of the midterm, you now realize, what did I stood for in those first 3 years? Saan ako makikilala? I mean, for a Marcos to be known as a corruption buster is a novelty. Okay? So, if you call a spade, when you say corruption, sa ating kasaysayan, tumatatak sa isip ng taong bayan ang pangalan ng Marcos. Imagine if you're leading this anti-corruption crusade by Mr. Marcos. Then you are pivoting to something that you can claim as part of your legacy, that I stood up and fought corruption, and in fact, di ba yun ang narrative nila? And in fact, ako nga ang nagsabi eh. Paano naman ako makakasama dyan? Ako ang nagsabi. Oo. Di ba, Actually, yan ang Prof, narrative nila. sinasabi rin ng spokesperson ni Yuse Claire, lalo na kapag may mga tumitira o mga kritiko ang administrasyon, sinasabi niya, parang sinasabi niya na si President Marcos o yung administrasyon lang ni Pangulong Marcos yung nakagawa nito na nag-open up ng investigation patungkol sa mga maanomalyang proyekto na hindi daw nagagawa ng past administration. So parang na-connect ko lang dun sa sinasabi ni VP Sara na ginagawa itong excuse para meron lang sila, may masabi lang sa publiko na may nagagawa sila. Kasi with all the powers of the president, you can really clean this up. But he's not doing that. He created an independent commission and now he's saying malayo yan sa office of the president. How can he even say that? Ayun nga yan eh. No? Nangyari yan sa administrasyon mo. Unang-una, nasa 76% ang ambag mo sa pirma sa mga pondo na yan, sa pambansang budget na yan. So sa madaling salita, ikaw ang pinakamalaking responsibilidad diyan sa nangyaring sa pambansang budget. Nasa pangalan niya ng Office of the President. 76% nga eh. Kaya nung inilabas ko nga, 'di ba, yung video ni Ma'am Malu Tiquia na talagang lumalabas doon na nasa 70 pakita ko sa inyo para lubos nyong maunawaan, no? Sana makita pa natin dito yung video ni Ma'am Malu Tiquia na talagang lumalabas dito. Na talagang lumalabas dito na grabe po ang ng Office of the President. Siya talaga ang may number 1 na pananagutan dito dapat. Kasi siya yung pinakamalaking porsyento sa pagpirma nito eh. 'Di ba? Ito po yun para lubos nyo pong maunawaan. Ito, papakita ko sa inyo yung picture na ipinilay ho natin ito etong video na to ni Ma'am Malu. So ngayon papakita ko na sa inyo bilang picture na lang para hindi na humaba, no. So ayan, ayan ilalakihan natin, lalakihan natin para kitang-kita ng sambayan ng Pilipino, no. So ngayon, tapos bigla mong sasabihin na nakakasure ako na hindi aabot sa Malacanang yung issue sa flood control. Paano hindi aabot? Tanggalin muna natin si Tatay Digong. Paano hindi aabot yan? Kung makikita nyo dyan, yan, lalakihan natin. Kung makikita nyo, ang mga pirma, no? Kasi may mga percent yan eh. Ang pirma ng President, President Ferdinand Marcos Jr. is 24%. Sa pirma yan sa pambansang budget. Ang House of Representatives po ay merong 11%. Yan, kitang-kita nyo, 11%. Tapos dinagdagan pa ho ng both
President Ferdinand Marcos Jr. and Congress of House of Representatives na merong 49. So 24 plus 49. Sabihin na natin, bawasan na natin, kakalkyo na natin dito, ha dong? Pakalkyo, patuloy ako. 49. Paano ba to? Minus, no? Hindi pala, divide. 49, sabihin na natin, kalahatiin natin, ha? Mahina kasi ako sa mate. Hindi 24. 24, 49, 49. So, kalahatiin natin, Congress at Office of the President. So, 49, 49, 24. 24.2. 0.5 pala. So, plus yung 24%. Di 84, di 44. Sa Congress, ilan? 11. 11, ha? 11 plus 24. So, 35. So, ang pirma ng House of Representatives, meron siyang 35% na pananagutan dito sa pambansang budget. Samantalang ang Office of the President ay merong 40 plus na percent sa pirma dito at pananagutan sa pambansang budget. Tapos sasabihin mo na malayo ang Malacanang sa issue ng nakawan, sa flood control, sa national budget. Malayo ang Malacanang, hindi kayo madadamay. Kayo nga pinakamalaking na porsyento dito. Kayo ang pinakamalaking pananagutan dito. Dahil kayo yung pumirma dito. Ayan, ang linaw-linaw, Ang linaw-linaw nito. 1 trillion has been signed into law in your position. Tapos ngayon sasabihin nyo hindi kayo involved dito. Isang malaking katarantaduhan yan, kaya wag niyong paikot-ikutin yung taong bayan. Ulitin ko sa inyo, Senado, Congress at ang ang ICI, Senado at Congress, ayan po yung mga protector. Hindi po buong Senado, kundi yung Blue Ribbon Committee lamang ni Lacson at ni Soto. Iyon po yung isa sa mga tumataklob. Iyon po yung isa sa mga pumuprotekta na wag talagang matumbok ang issue kay Martin Romualdez Saldico at Marcos Jr. Yan po yung katotohanan dyan. So yan mga Marateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo dito sa napakagandang paliwanag ni Prof. Malo Tiquia mapatungkol dito kay sa issue ng nakawan sa pambansang budget at dito sa ginagawang ni Ping Lacson. So ano pong may kukomento nyo, Bas? I-komento nyo lang po dyan at babasahin natin yan. At syempre, pakidamay na rin po ang like and share sa aking YouTube channel at sa bidyong ito. At pakisamahan na rin po ang aking mga kasamaan, mga kapatid sa Banateros Brothers na yan katulad niyan sila Banat Bay, Coach Oli Busdada, Master Judea, paring RJ, Sir Jack, at syempre sa aking channel na rin po. At syempre shoutout din kay PH Update at yan kay Don Mar TV, sa mga kaibigan natin na tumutulong din at napakagaganda magpaliwanag at talagang tunay na balita ang kanilang pinapahayag sa kanilang mga YouTube channel. Hindi lang sa YouTube channel, pati sa mga Facebook page nila. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye! Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.